Okay, kakagastos lang natin kahapon. Tapos ngayon, gastos again. Actually, last week, nagpagawa na kami ng gulong. Ngayon, babalik ulit kami sa Evangelista, dun sa favorite spot namin. Kasi sobrang ganda ng service nila. So, pupunta tayo ngayon sa Giga sa Makati para magpapalit na ng gulong ni Olga. Ilang taon na tong kay Olga? 8 years na. So, magpapapalit kami ng gulong ngayon. Good luck sa wallet ko. Wow! Last week, nasunog na ulit yung wallet ko. Ngayon, masusunog ulit. Wow! Pinapalitan ko yung isa kong kotse. Ngayon, ito namang kotse niya, papalitan namin. Ay, kotse ko na pala to. Yung sa kanya pala yung isa. So, let's go! Okay, so ayan na nga, pagdating namin, syempre nagpa-quote muna kami. Syempre kailangan nating malaman kung magkano yung babayaran. Ayan na si Sir, kinakabahan na. Kasi nagpunta na sa room na di aircon. Anyway, so check muna sila ng kotse namin kasi kailangan i-estimate kung ano yung mga gagawin, kukutan kami. Initially, gulong lang talaga yung pinunta namin. Kaso, ayan, kinalas-kalas na nila kuya kung ano-ano ng tinignan. Pero good thing naman sa kanila kasi sasabihin mo sa kanila kung ano yung mga concern mo. Tapos, sila na bahalang mag-check kung ano yung mga kailangan gawin. Feeling ko dito, sobrang ganda ng service talaga nila kasi kahit dun sa isang kotse namin, ganito lang din talaga yung ginawa. Chinek muna nila, tapos nilayout nila sa amin kung ano yung mga babayaran, ano yung mga gagastusin namin, ganyan. So, sobrang ganda talaga ng service nila. Tsaka hindi lang isa yung gagawa ng kotse mo. Well, depende siguro sa kung ano yung sasakyan mo, kung malaki or maliit. Pero yung kotse namin ngayon, parang 3 yata sila or 4. Grabe dito, total baklas talaga. So, ayan na nga, after ng mahabang diskusyon, hindi ko na pinakita. Ayan na yung mga kailangang ilagay. Ayan yung sa oil, yung air filter. Actually, hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero tinanong ko naman. Ayan si Sir Mike. Ayan si Sir Mike, ang laki ng discount. Oh, sobrang bait niya ni Sir Mike. Tapos, binigyan niya kami ng discount. Well, yung listahan na nakikita nyo, hindi lang yan yung gagawin. Mamaya malalaman ninyo kung paano umubos ng humigit kumulang 100,000 sa isang araw. Char. Basta, yung mga ginawa kasi sa sasakyan or yung mga inagrihan namin na gagawin sa sasakyan namin, mga kailangan naman talaga yung gawin. And feeling namin, if sa kasa namin siya dadalhin, mas mahal talaga doon yung gagastusin namin. Kaya feeling namin right decision na din talaga na dinala namin dito kasi sobrang kitang-kita namin kasi kung paano nila ginawa yung una naming sasakyan. Anyway, ipapakita ko din yun sa inyo. Pero yun kasi more on tires replacement lang yon and general PMS. Pero ito kasi more on maintenance na talaga kasi almost 8 years na si Olga. So kung nakita niyo sobrang itim na ng langis, ganyan and all kasi medyo napabayaan. Hindi rin kasi masyado nagagamit tong kotse kasi may isa pa kaming sasakyan na ginagamit. So ayan yung pinakamahal, Diyos mio. Ay hindi naman pinakamahal pero isa yan sa mahal na pinalitan. Yung nabiyak na yan. Ewan ko kung anong tawag dyan. Pero original part yung ginamit na yan. So, super happy ako kasi lahat ng nilalagay nila, lahat ng inaalis, pinapakita naman talaga nila sa amin. And, wala, basta, alam mo yung gut feel, natiwala ka na talaga sa kanila. Tapos, ang babait ng mga gumagawa dito, my gosh, as in tulong-tulong talaga sila. Tapos, kunwari, yan, si Kuya Jason, yan yung talagang gagawa dapat ang sasakyan namin. Siya din yung nagbigay ng layout sa amin kung magkano yung babayaran. Syempre, hindi lahat pinagawa ko kasi isang bagsakan. So, sabi ko sa kanya, ito yung budget namin and all. Tapos, nag-suggest sila kung ano yung mga kailangang unahin. Tapos, inabot na kami ng gabi, my gosh. Tapos, may mga paganyan pa, ayan o. May mga chinicheck. And, grabe, ang dami nilang mga ginagamit na machine pang check ng sasakyan. Kaya, sobrang happy kami.
Kasi kumbaga sa ospital, ito yung talagang, ano bang tawag doon? Yung general check-up. Pero, alam mo yung talagang iniisa-isa talaga nila. Meron pa silang mga parang machine na tini-check kung pantay ba yung gulong and all. Anyway, makikita nyo yun mamaya. Tapos, napagod na ako, day. Ayoko na sa aircon. Lumabas ako. Ayan, nag-chill-chill na lang ako dyan. Kasi talagang antagal, day, ng inabot. Nakauwi yata kami siguro mga magta-10 na ng gabi. And sobrang saludo talaga ako sa lahat ng staffs ng Giga. Lalo na sa kay Kuya Jason, sa mga kasama niya dyan sa video, and kay Sir Mike, kasi if I'm not mistaken, parang may laro pa yata sila ng basketball, pero dahil pumasok kami dun sa cut-off nila, natutuwa ako kasi hindi namin na-feel na minadali nila yung paggawa ng sasakyan. Tapos nakita din talaga namin yung dedication nila na para magstay at saka tapusin talaga yung sasakyan namin. Okay, so ito na yung part na akala ko day tapos na. Naku mga friendly, hindi pa siya tapos. At ayan na nga, nainip ako. Finast forward ko na. Pero, ayan, nilabas na nila yan. Hindi ko alam kung para saan yan. Pero para siyang pang CT scan ng sasakyan namin. Naloka ako kasi akala ko tao lang. Hayop lang ang mga sini-CT scan. Pati pala kotse. May pang CT scan, Diyos mio. Ayan, so ginamit nila yan. Medyo na-amaze ako kasi ang daming niyang nagagawa. Tapos meron parang tablet na pinapakita. Kanina pinakita ko yun doon sa other clip. Pinakita mga parang mga kailangan i-correct, may mga ganyan, hindi ko alam kung para saan, pero sobrang na-amaze ako kasi talagang nakita ko talaga kung gaano talaga nila pinaghirapan na isa-isahin talaga tignan sa kotse namin para talagang ma-ensure na safe yung sasakyan gamitin bago kami umalis ng Giga. So sobrang na-happy ako, at the same time medyo natakot kasi may mga nadagdagang bayaran katulad kanina, may battery eksena, nakisabay pa talaga. Sabi ni Olga, gumastos ka na rin lang, mami, itodo na natin. So kanina naglabas sila ng battery, so pinapalitan na rin namin kasi konting-konti na lang bibigay na. Well, nararamdaman na din naman ng husband ko na malapit na talaga siyang bumigay. So ayan, may mga kinabit pang parang aparato sa gulong namin para ma-make sure na tama yung alignment and all. Hindi ko na maintindihan kung ano nangyayari, pero sobrang nakaka-happy kasi sobra talaga silang strict when it comes to the standards of checking the car before you leaving, especially on whatever they promise to replace, to correct, to improve everything. So sobra ako na happy kasi gabing-gabi na hindi pa rin talaga nila tinatantanan yung sasakyan namin. And inassure naman ako ni Sir Mike na whatever kung anong mga charges and all, kung ano lang talaga yung napag-usapan. Kaya sobrang na-happy ako. Isa pang na-happy ako is yung kakayahan niyang machine na yan na makita yung ilalim, ganyan. Ewan ko kung ngayon ko lang talaga siya nakita at matagal na siya nag-i-exist. Ayan, sa wakas, patapos na rin and test drive na. Super happy kami sa service ng Giga. Ayan, nagsettle na ng bill, tapos picture-picture, kasi super happy talaga kami sa service nila. Gusto lang namin talaga magpasalamat sa Giga. Sobrang na-amaze po kami sa services ninyo. And for sure, dyan talaga kami babalik palagi. Yay!